Last round na po dito sa ginaganap na FIDE Grand Swiss 2025 at malalaman na natin kung sino-sino ang papasok sa candidates. Top 2 po, dalawa ang kukunin. Sa ngayon po may 5 player na tied for first. Yan po ay si Ale Reza, Hans Mokniman, Anish Giri, Matthias Blubawum at Vincent Kamer. So kung sino po ang mananalo sa mga yan, may chance ang pumasok. Unahin natin, magkalaban kasi Hans Mokniman at Anish Giri. Kung sino manalo dito, may chance ang pumasok. Actually, sabihin ko na agad kung sino manalo dito ang magcha-champion. Sa kadahilanan na natabla po yung Mateas versus Ale Reza na sisilipin natin mamaya. Tapos si Vincent Kamer natabla kay Arjun Erigaisi. So eto na lang po yung laro na kung sinong manalo, aba, champion. Pasok sigurado. Anong nangyari? Puti po si Anish Giri, tinira niya po ay C4 na kung saan simula pa lang ng laban, si Hans Mokniman, hindi niya na alam yung gagawin niya. Sigurado ako na sorpresa siya. Kasi si Anish tinitira niyan madalas talaga E4. Pag kailangan E4, pero C4 ang ginawa niya kay Hans Mokniman. Nag-isip dito agad, opening pa lang 3 minuto, si Hans Mok, ang tinira niya ay Knight F6. Pagka Knight F6, nag-Knight C3 develop, E5, na sinagot po ng Knight F3, Knight C6, E3, Bishop B4. So, ito po yung tinatawag nilang English opening na 4 knights quiet line. So, tawag po sa kanya 4 knights. Tingnan nyo, simple develop lang ng mga kabayo. So, pagka-bishop po dyan, tumira po ng queen to C2. Yan po yung tinatawag nilang quiet line talaga na relax lang, pero ang idea niyan matindi. Just in case lang po mag-castling ka, may mga idea po yan na magna-knight dito, magna-knight dito, ayan o, may threat doon. Kaya ang ginagawa dyan, bago pa tumalon yung knight, kinakapture agad. Tapos pagka-takes, binabawi po yan ng reyna. And then, queen e7 to defend the pawn. Tapos sinusundot lang ng a3. Para sa inyo a3, magmamadaling makapag b4 para bigay pressure ng todo sa diagonal na to. At kung pamasinin nyo po yung oras ni Anish Giri, napakabilis tumira, preparado. Anyway, pagka a3, ang ginagawa dyan is nagdi-d5. Pagka d5, tinitirahan lang ng D4. Kasi pag hindi ka nag-D4, siya magdi-D4 eh. So, dini-D4 at pagka D4, kinakapture po yan, binabawi ng kabayo, and then, nagna-knight takes to D4, queen takes to D4, na kung saan tingnan nyong mabuti yung oras, ito po ay linya. Pero si Hans Mokniman, halatadong hindi niya na masyadong alam yung nangyayari. Kasi si Anish tira lang ng tira, si Niman nag-iisip na bawat tira. So ang ginawa po dito ni Niman ay nag C5 hitting the queen, tumakbo sa H4, ang bilis pa rin ni Anish Giri. Tapos tumira po ng bishop to E6 to defend the pawn, na kung saan tingnan nyo, halos 40 minutes ang kalamangan. Tama ba mat ko? Parang 36 minutes ang lamang ni Anish Giri dito sa oras, no? Na mabilis pa rin tinira ni Anish, kinapture niya yan, binawi po ng kabayo, and then nag-check. Pagka-check, umatras yung bishop, tinirahan ng queen takes lang. Medyo nag-isip na po si Anish for the first time, no? Pagka-capture, kinapture, nag-bishop to E2. So, ang ending po, 30 minutes agad ang kalamangan ni Anish sa oras, and this is move ano pa lang 15. Linya pa rin. Pero si Niman, medyo kinapa niya yan. Tapos, eto naman pong si Anish Giri, aba, masaya dyan dahil nakuha niya yung tinatawag na pair of bishops sa endgame. So, ang tinira po dito ni Niman is nag-rook c8. Ayan, linya pa rin nangyari before. Pero ito pong si Anish Giri after rook c8, ang tinira kasi before, may isang laro actually, nag-castling. Pero mas pinili ni Anish yung tiradang F3 lang, which is the number 1 engine move. Grabe, no? Hindi ko sure kung preparasyon pa to. Maari, no? Pero gumamit siya ng oras dyan eh. Nag-spend siya ng 14 minutes sa tirada na yan. At ang pinaka-idea niya lang, para makapag-ipon, mailabas yung bishop, no, ma-activate ba ang kanyang mga piyesa ng gusto. Anyway, ang tinira po dyan ni Niman is F6. Ayun. Ang F6 naman, ang aking pong binabasa, baka dito siya pupunta. No?
Pero ang sabi ng engine, instead of F6, mas maganda daw F5. Wag mo daw ipatulak. Anyway, nag F6 na nga, nag King F2, King F7, Rook D1, attacking the bishop. Tumakbo yung bishop para hindi makapture. Nag H4 lang na sinagot ng B6 lang. Ayan. So, dito daw po, no? Slightly better ang puti. Dahil tingin ko po sa kanya pong pair of bishop. Anyway, pagka B6, nag-E4. Ayan na. At pagka E4, nag-Knight to C6. After Knight C6, nag-Bishop lang po sa D4 para hindi makatalon yung kabayo. At ang ginawa po dito ni Niemann is nag-Knight to A5. Ang Knight A5 intending to go Knight C4 or Knight B3. Ang ginawa po ni Anish Giri, nag-Rook to D6 na medyo mali pa daw. Kasi ibalik ko lang dito po, ang sabi ng engine, slightly better na daw po siya kung magro-rook A to C1 lang. Kasi yung talon dyan, pwede mo namang iangat Tapos magdodoble kang ganun. Tapos yun lang pair of bishops yan. Kaya talagang winning or lamang daw po yan kahit papano. No? Anyway, nag-rook to D6 nga At ang rook to D6, sinagot ng rook to E1 na hindi maganda. Kasi pagka rook D6, ang tama daw is rook to D1. Para po pagka-takes, capture, may mga susunod na tira, tatalong ka na doon. Kung ibabalik natin ng konti, paano coach kung gumanito? Dahan-dahan exchange, rook takes D6, rook takes D6, and then king E7. Ayan, medyo close to equal to. Pero hindi yan yung pinili ni Niemann I'm not sure kung bakit. Sa ganito kasing posisyon na papasok yung mga tore, common na ginagawa po talaga dito, is pinapalit mo na. Ang problema nga lang, pag pinalit mo, mauwi sa tabla. Okay? Ngayon, ayaw ni Niemann ng tabla. Alam nyo kung anong reason? Pag natabla po kasi yung game na to, mababa yung tiebreak niya compare sa other players. Hindi siya papasok ng candidate. So, kailangan niyang piliting manalo. Yan yung aking nakikita kung bakit tinira niya po itong. Weird po ito kasing rook to E8 Weird Parang preserve lang po yung mga pyesa. Anyway, nag-G4 po si Anish Giri na sinagot ng Knight to B7, hitting the rook. Tapos pagka-atras, ayan dito po, akala ko gustong pilitin ni Niemann pero siguro na-realize na pusang gala, hirap ng position ko Ipit-ipit ako. Bumalik na lang po yan. At pagkabalik, si Anish Giri bumalik lang din. At pagkabalik, bumalik. At nagpabalik-balik. Pero after Knight A5 dito, hindi tuluyang binalik ni Anish Giri. Na-realize siguro ni Anish, teka lang, medyo natatakot na siya. Siguro, it's time for me to look for a win. Ayun, magpipilit na. So, nag-rook to C1, which is napakaganda kasi yan yung tirang sinasabi ko kanina. And then, nag-king E7. Ayun na, lumapit na yung king na question mark. Ibalik natin kasi ang pinapatira po dito is knight to B3. And then, after rook C3, mag-C4. Solid yung knight doon. Tapos, ganun-ganun. Dadahan-dahanin mo, saka mo tukunin. Pero ang pinili po is nag-king doon na mali. Dahil may tirada po dyan na bishop A6. Number 1 engine move. Anong meron sa bishop A6? Inaatake lang naman yung tore. Yes, inaatake at napilitan mag-rook D8. At pagka rook D8, rook takes D8, rook takes D8. Ito po yung matindi. Kasi nasa perfect setup na po yung pyesa ni Anish. Pwede na po siyang mag-B4. Napakaganda ng tiradang B4. Takes, tapos makakapasok yung tore. Medyo mahihirapan po ang item. Kaya ang ginawa po dyan is nag-knight to B3 na lang. Hitting the rook na tumakbo sa C3. At pagtakbo sa C3, nag-rook lang po sa may D6 na medyo magtataka na kayo dyan Balik lang natin Coach, bakit po pinakain yung pawn? Hindi ba pwedeng capture na lang to? Yes, pwede, pero babawiin lang yan And then, eto pa rin po yung pinaka-idea niya, yung mga ganyan Tapos, kung titingnan nyo po yung knight, halos kulong. So, ang mga plano, example, ano bang gagawin? Walang magawa O, kuwari, magpasingaw na lang. O, H6. Number 1, engine mo pa yan. Tirahan ka lang doon ng G5. H5. Ayan, para walang magawa. Kahit daw po ano lang, kahit nga kainin kahit nga G6.
halos wala kasing magawa, no? Hindi po makatalon yung kabayo kasi magkaka-check, di ba? Tapos pag hinarang mo, kain-kain yun, o babagsak to, alanganin doon. Wala kasi itong matira. So, pag nag-king move ka, king move na lang tayo, kahit daw po F4, dadahan-dahanin ka na lang. Talagang walang matira po ang itim. Kaya sabi ni Niemann, kasi losing po yun pag ganun ginawa, wala kang matira, dadahan-dahanin ka talaga. Maraming way para manalo. Pero sabi niya, ganun din mangyayari, mag-rook d6 na lang ako. Anong pinaka-idea niyan? Para just in case lang, nakainin po yung c5, pwede niyang bawiin. Ayun. At pagkabawi, may threat siya dito. Kaso, sinimplihan lang siya. Sinimplihan. Rook takes knight. Sinimplihan lang siya ng rook takes knight. Bakit? Siyempre, kakainin mo yan. May capture doon. At ang ending, mag-endgame sila na 1 pawn down. Same color bishop. At ito po ay winning talaga for the side of white. 7 minutes sila pareho. Nagtulak ng pawn. Good move. Nagganon. Ayan. Siyempre, lalapit yung king. Endgame yan Ayan. Ganyan talaga ang endgame. Slowly improve the position of your pieces. Okay. Tulak-tulak lang dun, no? Alright. Ayan na. At magkakaroon na po ng pass pawn. Ayun. So, at nakalapit yung king at nag-resign na lang. Sa kadahilanan na wala na, tagilid na po Kasi, ang mangyayari po dyan ganito. Kahit anong itira mo, unti-unting itutulak yung pawn. Ayan, unti-unting itutulak yung pawn. Ayan. Tapos pag nandito ka na, checking ka na ganon. Okay, pagkatakbo mo, dahil stable na to, hindi na yan maiwan, lalapit na yung king sa ibang pawn. Ganun mangyayari dyan. And that will be a very easy win. Kaya dahil doon, abay, congratulations kay Anish Giri. Solo first po siya with 8 points. Grabe. Champion si Anish, qualified siya. Ang tanong, sino ang nag-second place? Kasi po, may 3 player na nag-tie for second Tie for second po sila. Ito po ang standing. Second place, si Matthias Blobawom. Tinalo ko na yan. Magka-candidates. Siyambang ko yan dahil sa chess.com Tapos third si Ali Reza. Fourth si Vincent Kamer at si Hans Mokniman pang 8. Ngayon, before we end, ipapakita ko sa inyo yung laban ng dalawa, Matthias Blobawom at Ali Reza. Bibilisan ko lang po ito ng konti, nauwi po ito sa tabla, pero kahit tabla to, pusang gala, daming brilliant move dito. Ang daming brilliant move. Tingnan niyo po yung opening, pinili ni Ali Reza yung Dutch para magpilit. Kasi kailangan niya talaga magpilit. Alam niya yung tiebreak niya, not enough. So pagka F5, ayan, pinasok po nila itong linya na ito na kung saan pusang galang. Aggressive B4. So pagka B4, nagtira lang po ng B6 na medyo natagalan si Ali Reza dyan. Tingnan nyo, 41, nagulat siya sa B4. Tapos tamang development lang yung ginawa. Ayan na, umaatake sa may queen side. Hindi niya pa rin pala to, pero ang tira B4 is B5 na hindi sinunod ni Matthias. Ang ginawa niya, kinapture niya. Ayan. So, nagkaroon ng konting palit-palit. At dito po, napunta po ito sa endgame. Ayan ang sharp po, nagpakain ng pawn, pero babagsak din pala to. So, ang ginawa po dyan is nagganon. Bakit? Kasi, kahit dagdagan mo pa to ng defender, gumanyan ka pa, kain pa rin yan nakapin kasi. Kaya gumanon, ayan. Tapos nabawi yung pawn. Alright, nabawi yung pawn. Uy, okay Ayan, may threat po siya dito, knight takes. Ayan po threat niya. Kaya gumanon, dumipensa. Tinulak. Umatras lang. Nag-knight takes na nga, pero okay lang, Kasi pagka takes, ayun, Brilliant move, So, ang ginawa, capture takes, gumanon, ganyan. F3 lang, gumanon, tulak ng pawn, gumanon! Brilliant move. Hindi mo makain yan, tutulak Tapos pag nag-lock behind ka, check, promote, losing ka pa. Kaya kailangan mag-behind ka kaagad. Gumanon lang. Brilliant na naman. Talaga pinapakain yung kabayo, Pagka ganon, check, ganon, brilliant na naman. Talagang pinapakain yung kabayo, mga sir. 3 brilliant na yun, So, nakaka-4 na siya kasi meron Queen B3 brilliant kanina. And even this endgame part is napaka-brilliant. Ayan, pusang galaw. Tingnan nyo. Sa'yo na yan, boy. Napakagandang tira nun.
Napakagandang tira nito, oh. Pinakain yung Torre. Ang reason, pag kinapture mo yan, magpo-promote. Coach, anong gagawin? Pag chumek na lang dito sa ibaba, ihaharang. Check dito, iangat. Same reason na pag kinapture mo yan, magpo-promote. Grabe, no? Grabe. So, ayan nangyari. Nag-capture na lang, promote, takes, tapos ganun, binantayan, kinain, okay? Kaso, tingnan yung gagawin dito, ayun, oh. Pinakain na naman yung pon. Pinakain yung pon. Pang. Walang magawang improvement, ayan, oh. Yung king hindi na makalabas eh. Walang magawang improvement, magbabantay lang siya dito. Kahit pumunta ka ulit dito, chumek ka, lalapitan ka lang na ganun, pagkaalis ng tori mo, babalik na naman. So, tabla na yan. Kaya ang ginawang piling approach is ganito. Ayun, hinarang. Para pag kinapture mo nga naman, di ba? O makakatulak. Kaso, takes, early F4, easy draw ang nangyari. Easy draw. Bakit? Pag kinapture mo, takes, eto, tabla yan. Wala ang patutunguhan yan. O, yan. Tinabla na lang dito. Pag hindi mo naman kinain siya, magte-takes, nakaharap yung king sa pawn eh. So, tabla. Grabe ang nangyaring tabla. At yun na nga po ang standing champion si Anish Giri, second si Mateas Blubaum. Silang dalawa yung pasok sa candidates. Grabe yun, no? Anyway, asan si World Champion Gukesh, by the way? No? Asan pala si Gukesh? Nanalo ba siya last round? Kasi puro talo inabot niya eh. Nasaan na si Gukesh? Ayun. Nanalo siya last round. Medyo nakahabol kahit papano. Ayan, di ba na tatlong sunod na talo. Pagkatapos ng tatlong sunod na talo, nanalo siya dalawang sunod. Ayun, malakas pa rin talaga si Gukesh. Hindi agad-agad sumuko, no? Yung nasira. Usually yung iba give up na diyan, pero siya talagang ano pa, oh. Iba din talaga ang tindi ni Gukesh, eh, no? Yung fighting spirit niya. Anyway, 6 points siya out of 11, not bad. At yan na nga po ang kabuuan ng standing. Abangan po natin yung mga susunod na torneo kasi may isa pang qualifying for the candidates yung World Cup. If I'm not mistaken, lalaro si Wesley. Top 3 doon ang pasok sa candidates kung tama po o kung ganun pa rin yung rules nila tulad ng dati. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod na video. Muli ito po yung Coach Pinemaster, Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.